Hi, good morning. My name is Jerry. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavioral therapy certificate from CBT Australia. Nagtataka kayo ba't ganyan yung camera ko? Kasi ang plano ko, hindi yun ako kailangan makita. At para hindi masayang yung oras ko. At ang importante lang naman dito is yung sinasabi ko. At lahat ng mga nakikinig lang, hindi ko kailangan panoorin. Okay? So, ang gagawin ko, habang nagtatrabaho ako sa bahay, may ginagawa ako, i-record ko yung mga thoughts ko on management of anxiety disorder and depression. Or baka may mahagip akong mga other mental condition. Okay? So with that, makinig lang kayo, hindi nyo ako kailangan panoorin kasi ako'y hindi nyo na makikita at ako'y magtatrabaho, dadaan-daan ako sa screen kasi nga busy ako, no? Pero ayoko masayang oras ko. Gusto ko productive, okay? Para multitasking kasi hindi yung research, no? Ang best daw na exercise is that meron kang kausap na gagamit mo yung utak mo. Nakakalayo daw yon sa mga dementia, Alzheimer's, mga ganon. So, nagagamit mo yung utak mo while you are moving. So, that's what I'll do. Okay? So, let's start. Pag-uusapan natin, sana maayos yung aking audio nga lang. Test ito kung magiging effective to. Ganito na mangyayari kadalasan. Okay, so, base ito doon sa aking mga followers na nakausap recently. So, alam niyo, importante sa atin yung ating how we identify ourselves, no? Importante yung paano natin makikilala yung ating sarili in terms of managing anxiety disorder. Okay, gaya niya, sample. Sinasabi niya, masyado siyang rational, masyado siyang logical, no? Kaya nahihirapan siya kasi nagagamit niya rin yun, yung ganong pagkilala niya sa sarili niya at yung pag-iisip niya sa katigasan ng ulo. Okay? Normal yun, okay lang naman. Pero alam nyo, ang key kasi doon is kahit matigas ang ulo mo, alam mo kung ano ang katotohanan. Alam mo yung facts. Ang problema kasi dyan, matigas ang ulo mo tapos mali ang facts mo. Pero kung sinasabi mo na ikaw ay logical, kung logical ka talaga, madali kang maniniwala because there are facts. Ngayon, kung wala ka ng facts at pinaniniwalaan mo lang yung sarili mo, magigising ka sa katotohanan. Kasi tatanungin kita anong basihan. And there are so many times na itinanong ko sa kanya yon, natatahimik siya kasi wala siyang masagot. So yun yung sinasabi ko rin sa kanya na ang fear ng tao nanggagaling yan sa walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman at hindi nag-iisip. So ang daming times na tinanong ko siya na, halimbawa, sample. Ito rin kasi may makita rin ako sa mga TikTok, Facebook, yung mga reaction ng mga tao sa anxiety, yung talaga nagko-collapse sila, no? Guys, ganito yan. Nangyayari yung mga ganung bagay because talagang nag-overdrive na si amygdala, yung part ng brain ninyo na gusto kayong iligtas sa danger, no? Maraming ways yan Pwede kasing halimbawa, pwede kasing hindi naman kayo kailangan iligtas sa danger, but ang gagawin niya is to protect you from pain. For example, no? Yung ano muna, yung normal muna na pagsisave ng amygdala. Nakita ka ng ahas. Siyempre, tatakbo ka, magugulat ka, iiwas ka dun sa ahas. So, na-imagine mo yung kaba nung mararamdaman mo pag nakita ka ng ahas. Grabe, di ba? Tapos yung kapangyarihan mo na bumilis, tumakbo ng mabilis, gawa ng amygdala yon. Ngayon, so, sana na-imagine nyo na kung ano yung feeling, no? Yung nervous na yon, yung bilis ng paghinga, etc. Lahat ng simptomas ng anxiety na pwedeng lumabas. Okay? And then, meron din kapag nandun ka na sa moment na wala ka na magagawa. Alam mo na hindi ka na maliligtas. For example, na-trap ka na. Andiyan na yung leon or ang buhaya or crocodile, no? Kakainin ka na talaga, wala ka na magagawa.
Then, si amygdala, ipoprotect ka niya sa pain. So, ano mangyayari? I-depersonalize ka niya, i-derealize ka niya, derealization, kasi masakit masyado yung realidad, nakakainin ka na ng leon. So ang gagawin niya, magnanumb ka, mag-freeze ka, parang wala ka na sa realidad, wala ka na sa sarili mo. It is because para habang kinakain ka ng leon or ng tigre, hindi ganun kasakit. Naintindihan ninyo? So, hindi lang siya sa danger, nagpo-protect ang brain natin, but really sa pain, sa sakit. No? Kaya magulat ka, ba't may mga ganun, parang nawawala na ang sarili ko. Ba't ka umaabot sa ganun? It is because wala kang kaalaman. So, kumbaga, sumurrender ka na, nawalan ka na ng hope, na parang feeling mo, ending ko na to, this is it. So, ikaw ngayon, parang nagbumigay ka na lang. So, ngayon, si body mo, to protect you from pain, ginaganon niya yung sarili mo. Yun yung parang, bibigay ka na, himatayin ka na, yung parang, grabe na yung mangyayari sa katawan mo. Pero, in reality, kung papansinin ninyo ha, if you go back to that, kung yung mga tao naka-experience nun, objectively, obserbahan nila kung ano nangyari, merong certain time or moment na talagang, ito na yun. Then, saka siya magsha-shutdown na, parang mawala siya sa sarili niya kasi to protect nga, no? Him or herself. Ang pinaka-peak lang doon is before that, parang nag-collapse ka. Before that collapse. Tapos, habang nagko-collapse ka, hinahayaan mo na lang kung ano mangyari. Dadaling ka ba sa ospital o ano. Wala ka na kasi magagawa eh. Pero, ang kagandahan nun, your body is protecting you from pain. So, parang nawawala ka sa pain. Nawawala ka lang sa sarili mo. Parang ganun. But, in reality, hindi siya nawawala sa sarili. Parang hinayaan mo na lang mangyari kung ano man yung mangyari. Okay? Naintindihan nyo? I hope that is clear. Bakit? Ganito nangyari sa kanya. So, sabi niya, hindi niya siya kilala. No? Lahat ng mga sample ko dito sa actual na tao. Pero ang kagandahan nito, dahil libo-libo kayo, hindi man kung sino yung kinukwento ko. Okay? Ang nakakaalam lang noon, yung kakilala nung kaibigan. Ano ngayon, magkakilala naman sila. Alam din naman niya yung nangyari. Okay, so anong nangyari sa kanya daw, may time na pag nasa labas siya, and I hope na porket narinig nyo ito matatakot kayo. Hindi nga ganun. Inaayos natin at tinatama natin yung tamang pag-iisip, no? Kung bakit nga nangyayari yon para maintindihan nyo. At pwede nyo maiwasan yon, no? So, siya daw, pag extreme fear na, gaya ng karamihan sa inyo, for example, nag-extreme fear kayo sa grocery, uwi na kayo. 'Di ba? So, ganun ang ginagawa ninyo. Uwi na kayo. Magdadali-dali kayong umuwi. So, may mga tao, halimbawa, sa sobrang kaba nila, uupo umupo siya, parang humandusay. Sabi ko, anong humandusay? Humiga ka? Sabi, hindi, umupo lang ako sa upuan. Tapos, binibidyo daw siya. Sabi ko, ha? Sabi ko, napakawalang yan man ng mga taong nag-video sa'yo. Yun daw yung kinakainis pa niya. Binibidyo siya ng mga tao. Anyways, pwede kasi nating ayusin din yung reaction mo sa pag-video ng tao eh. Okay? Kasi yung paglalagay mo ng reaction sa pag-video ng tao, di ba? Iniisip mo na nakakahiya kasi, yung mga ganun. So yung mga nakakahiya na thought, it adds to the problem, no? Pero in reality, kunyari ako, wala akong pakialam, di-video mo ako. So, mag-a-add ba ng misery sa akin yon? Hindi, kasi wala akong pakialam. So, depende talaga sa kung paano ka mangingialam. Kung paano ang isang bagay, big deal sa'yo at hindi. Okay? Kasi iba-iba tayo eh. May sensitive tayo sa isang bagay, hindi. No? So, yun yung inaayos namin sa CBT, sa Cognitive Behavioral Therapy, na bakit ang isang tao, okay lang sa kanya yon, yung iba hindi. At pwede bang maging okay din sa'yo yon? No? Kasi meron tayong facts, basis, so inaayos natin. Okay. So, ang ginawa niya daw, one time, nagpanic siya, ang ginawa niya, kumatok siya sa random lang na bahay. At sinabi niya, pasensya na, pinakita niya din kanyang ID, ako'y nagpa-panic attack. So, ganon. So, sabi ko, okay, sige, ginawa mo yon. Nung bang pumasok ka na sa loob ng bahay, anong difference
versus doon nandun ka sa labas na hindi ka nang istorbo. Sorry yung word ko ng istorbo, na hindi ka na kailangan mangatok. Ano pinagkaiba ng pumasok ka sa loob ng bahay at pumasok at nandun ka lang sa labas habang nagpapanik attack ka? So sabi niya, feeling safe siya doon sa loob ng bahay. Okay, feeling safe. Feeling safe. Saan ang galing yung feeling safe? Yung feeling safe na yung ideya na habang nagpa-panic attack siya, may tao siguro na titingin sa kanya. Okay. So sabi ko, kailangan ba yon? Sabi mo, ilang years na since 2011? Sabi ko, ilang years bali yun? 14 years. Sabi ko, kasi dapat sa 14 years na yon, ilang beses na nangyari sa'yo, yung panic attack, etc. At kung ano-ano pa, ano bang na danger in reality na nagawa sa'yo noon? Sabi niya, wala naman. Hindi mo ako inimatay. Nothing exactly. So, kailangan ba talagang mangatok ka ng ibang bahay para lang humingi ng tulong sa kanila? At yung tulong na yun, para ano? Samahan ka lang habang nagpapanik attack ka? Eh, alam mo na in 14 years time, walang nangyari sa'yo. So, ano yung pwedeng gawin dun? Hindi mo na kailangan mangatok ng bahay, wala kang gagawin. Hahayaan mo lang lumipas ang panic attack para hindi mo na kailangan gawin yung mga tok ng ibang bahay. Hindi lang tayo mga tok ng bahay, ha? The same with simple lang. Yung nag-grocery ka, natakot ka sa grocery, uuwi ka. Bakit? Ano ba pinagkaiba ng nasa loob ka ng grocery at nasa bahay ka? Yung bahay mo ba ospital? Yung bahay mo ba may doktor? 'Di ba? At kung meron ng doktor doon, yung kapatid mo, ano ngayon ang magagawa niya sa panic attack mo? Ano magagawa niya? Wala siyang magagawa. Kasi alam mo rin deep inside you na lumilipas din siya, mekanismo lang yan ng katawan mo. Yan ay biology. Okay? Ngayon, yung nagpapa-assure sa inyo, it's still your own thought. Yung sarili mong pag-iisip na, nandito yung kapatid kong doktor. Na kapag ano man mangyari sa akin, nandyan yung kapatid kong doktor. Sa isip mo lang din nanggaling yun. Okay? Sa isip mo lang din nanggaling yun. Na kung ano man yung mangyari sa'yo, andyan yung kapatid mong doktor. Bakit? Sa loob ba ng 14 years, may ginawa ba talaga yung kapatid mong doktor sa'yo para iwasan yung real danger? Wala. Kasi talaga magsasubside lang yung simptomas mo. Wala silang ginagawa. Walang nagagawa. In fact, lahat ng mga nag-ER, ang ginagawa lang, umiga ka lang dyan, magpahinga ka lang, tapos pauuwiin ka rin ng doktor. So ano ba talaga nangyari na nung nag-ER ka, nag-subside lang versus kung nandun ka lang sa grocery, at nag-subside lang din siya. So, ano pinagkaiba ng ER at grocery? If you're just having a panic attack, ha? Panic attack lang talaga. Okay? So, kaya importante dito, na-diagnose kayo ng doktor na wala kayong sakit sa puso, wala kayong talagang sakit. Kasi kung may sakit kayo sa puso, paano nga kung heart attack talaga? Di better talaga na sa ospital ka. Paano kung wala ka naman sakit sa puso? Diba? So, na-imagine nyo ba, lahat siya nasa isip. Yung pag-iisip mo na, at least nasa ospital ako. Pero dapat gamitin mo rin yung isip mo na, sa loob ng 14 years, may ginawa ba talaga sa'yo sa ospital para matulungan ka sa anxiety mo? Hindi ba ginagawa lang sa'yo, babayad ka lang, magtitest ka, pahingahin ka lang, pauwiin ka. So, yun bang gusto mong mangyari madala sa'yo? O magawa sa'yo? Diba? So, yung sinasabi ko na, yung mga behavior ninyo at yung pag-iisip, mali. Okay? So, kaya importante talaga yung tamang kaalaman. No? So, psychoeducation ang tawag dito. Importante, ang laki ng role ng psychoeducation sa mga taong may anxiety disorder. Kasi kailangan science, may facts, merong ebidensya. Dapat ganun. Hindi pwedeng opinion. Okay? So, yun, ano? So, yun siya. Gaya din yan, may OFW. Ano ba ang pinagkaiba ng nagpa-panic attack ka sa abroad at sa Pilipinas? Na bakit kailangan mo umuwi?
Okay? Bakit? Sa Pilipinas ba, pag nandito ka, ano ang ginagawa ng Pilipinas sa'yo para mawala yung anxiety mo? Eh may anxiety ka rin naman dito. Okay? Pupunta ka lang din sa ER. Nandiyan si misis mo, magpapanik attack ka rin naman. Okay? Pero sasabihin mo, hindi, mas less yung panic attack ko pag andyan si misis. Hindi totoo yan. Panic attack is panic attack. Okay? Panic attack is panic attack. Ang makakatulong lang talaga sa iyo is real acceptance, no? Yung totoong pagtanggap ng simptomas ng anxiety, no? Like say for example, yun nga sabi ko sa kanya, nakasakay daw siya sa roller coaster, no, sa Enchanted Kingdom. Sabi ko, kwento mo sa akin, ano ang feeling ng isang first timer? Siyempre, grabe nervyos. Grabe nervyos. Exactly. Eh bakit yun okay lang? Versus sa panic attack. Hindi ba pareho lang yung pakiramdam nung takot sa roller coaster? Eh kasi masaya yun eh. O saan ang galing yung masaya? Nasa interpretation mo. Okay? Nasa interpretation mo. So kung halimbawa, kung isipin mo na okay, nagpa-panic attack ako ngayon, wala ako sa roller coaster, panic attack talaga. Kung isipin mo na okay itong panic attack na to para napapractice ko yung sinasabi ni Coach Je na wala akong gagawin, tatanggapin ko lang siya na maramdaman ko kasi lilipas din siya mamaya. Parang kumbaga, sumakay lang ako sa roller coaster and then tuloy ka na sa ginagawa mo, grocery. So, ibig kong sabihin, hahayaan mo yung pakiramdam ng mga pangit na yon. At masasanay ka doon. Pag nasanay ka nasanay, hindi mo na siya mapapansin eventually. In fact, hindi mo na siya iisipin. Gaya ko halimbawa, sa tingin nyo ba na wala na ako ng anxiety? Meron ako ng anxiety. Imposibleng mawala ang anxiety. No? Ang ayaw natin is the anxiety disorder. Okay. Halimbawa, kunyari, magpa-perform ako, magto-talk ako, mag-host ako, kakanta ako sa event, kailangan ko mag-present. Grabe nervous ko niyan. Grabe nervous ko, lalo na kung hindi ko napagandaan at hindi ako masyadong confident. No? Pero I make sure na dapat confident talaga ako. Grabe anxiety ko niyan. Ilang araw na anong gagawin ko doon? So grabe anxiety. Nawala ba anxiety ko? Meron. Pero I accept it kasi it is part of life. Importante yun. Doon ako gagaling. Ibig sabihin, mas mabilis yung takbo ng utak ko. Kaya ko ilabas yung dapat kong i-share na thoughts, ideas kapag talk siya or hosting. So, ganun. Pero ang tanong, halimbawa ngayon, kunyari, pag-usap ako sa inyo, hindi ako huminga na maayos. So, may nararamdaman ako mga hindi maganda sa katawan ko na sensation. Hindi ako nagpapanik. Tinatanggap ko lang siya. Hayaan ko lang nandyan siya sa katawan ko. Nagsasalita ako with you eh. Yun na yung rationalization ko na yun. Ganun. So, kahit may mga hindi ako nararamdaman maganda ngayon, tinatanggap ko lang siya. So, hindi ako miserable. So, tuloy lang ako sa buhay. Gaya niya, nagsasalita ako sa inyo. Nagliligpit ako. Naglilinis ako. And now, medyo happy na ako kasi parang medyo naayos-ayos ko na. Konti na lang. So, yun, ano? So, ganun ang gagawin natin. Okay, meron pang isang follower. Sandali. Yun yung gusto ko kasi feeling nga niya, very rational siya, logical, pero yung pagiging logical niya, hindi rin talaga logical. Kasi, nung tinanong ko siya, hindi niya nasagot. Sabi ko, ano pinagkaiba nung nandun ka sa kalye at nung pumasok ka at kumatok ka ng sa isang random na bahay. Anong pinagkaiba nun? Sabi, natawa siya. Wala naman talaga. Pero yung feeling na safety, sabi niya. So sabi ko kaya nga ano yung safety? Bakit? Doon ba sa bahay may doktor, may anything? At yun na nga, again, going back, anong safety? Bakit? Pag nasa ER ka ba, may ginagawa sa'yo specifically for panic attack? Wala naman, di ba? Pahihingayin ka lang, palilipasin lang. Yun ang science. Yun ang ginagawa ng mga doktor. Kasi alam din ng mga doktor, nalilipas din yun. Gets nyo? Yun, no? So that's number one. I hope, no? Sabi ko nga sa kanya, every day, we just have to be brave. Pero yung bravery na yan kasi, malalim yung panggagalingan yan. Bago ka maging brave kasi, alam mo na yung mechanism ng anxiety. Bago ka maging brave, parang sasabihin mo na, oo nga, simptomas lang to ng anxiety. Magiging brave ka na kasi alam mong simptomas lang siya ng anxiety and you're not in danger.
Okay, so better sana kung mas maaga niyong malalaman ito at maintindihan, hindi na yung chronic, hindi na kayo yung everyday, ganun yung na-experience ninyo. Okay? So again, pwede niyo kausapin pala, no? Just message me sa Anxiety Disorder Philippines, Facebook. Okay, tapos hindi pa ako tapos, may isa pa akong kwento eh. Pero sinishare ko lang to dun sa mga taong gusto kong kausapin. At wag po tayo magtiis. No, isang malaking katangahan yung nagtitiis tayo. Bibili ka ng sapatos mo, damit mo, pero hirap na hirap ka sa day-to-day mo with your anxiety. Tapos nagtitiis tayo, may ganito namang management. Okay? Kung titingnan ninyo, ang dami ng comments dyan, no, sa akin na gumaling na daw sila, etc., etc. Kasi nga, tamang kaalaman lang, no, at change of behavior, yung mga skills, kailangan lang matutunan yon, then you become okay. Okay? Kesa sa nagtitiis tayo. Bakit tayo nagtitiis? Titiis ka, nanghihinayin ka sa pera mo? Well, kung ganun ka, lahat tayo, depende sa importansya sa life natin. Kung mas importante sa yung pera mo, wala naman namimilit. Pero parang kaingotan yun. Pero bibili ka ng sapatos mo, bibili ka ng kung ano-ano mong pangyabang mo, pero yung mental health mo, nagdurusa ka kasi ayaw maglabas ng pera. Hindi ba katangahan yun? Pero bahala kayo doon. Wala naman sa pilitan to. Pero kaya nga may mga professional eh. Hindi ko sinasabi sa akin kayo ha, pumunta kayo sa ospital, St. Luke's, try nyo. Ayun, sarap dun. Sarap din sa pera. Okay? Anyways, so yung isa may isa pa akong gustong i-share eh. Magkasunod sila. Ang dali nga lang ng kanyang problema eh. Sabi ko, huwag tayo magkita. Sabi ko, gano'n, okay na yan. Ito. Taga-abroad siya, tama. Hong Kong naman siya. Sabi ko sa kanya, hindi na siya nag-basketball kasi natatakot na siya. By the way, pati yung isa yon nakausap ko rin. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ang assignment mo, mag-basketball ka, i-report mo sa akin sa susunod natin pagkikita, okay? Gusto ko habang nag-basketball ka, magpanik ka dun. Tapos kahit anong worst na mangyari sa'yo, i-mental note mo ha, kung ano nangyari sa'yo. Kasi, yan yung gagawin natin na to prove sa sarili mo at sa utak mo na kahit ano pa man yung mga lumabas na mga simptomas, pangit na pakiramdam, na you came out safe. You came out safe. Yung ideya na para ka lang nag-roller coaster. Pagkatapos ng roller coaster, pagkatapos magsisigaw doon, kumain na kayo sa Jollibee after. Kasi, lumipas din yung pakiramdam mo kasi wala ka na doon sa roller coaster. So, it's the same idea na kapag kung saan ka man magpanik ka, para ka lang sumakay sa roller coaster. Ganun lang yung ideya dapat nung pagtanggap nun. It's not dangerous, no? May kukwento pala ako sa inyo. Ito personal to na story. So, siguro a month ago, hindi, mga 3 weeks ago lang to nangyari. Alam niyo ba BP ko, nangyari? Nag-160/110 ako. 160/110. Taas nun kasi nga naman, ba't ako nag-160/110? Kasi kulang sa tulog, stress sa trabaho, ang dami kailangan gawin, walang tulog, nagkape pa ako, na walang kain. So, yung perfect talaga for stress na stress ka pa, yung gano'n. So, perfect siya for that BP. So, ang ginawa ko, may clinic kasi sa office namin. So, may clinic sa office. Pagdating sa clinic, pinahiga lang ako, pahinga, after 30 minutes, in fact, nakatulog pa nga ako, sa pagod ko nga. After 30 minutes, normal na yung BP. Sabi sa akin ni nurse, sir, kung ganyan kailangan nyo magpunta ng cardio na. Di nagpa-schedule ako ng cardio. So, mga after 3 weeks, kahapon, nagpunta ako sa cardio. Schedule ako. Sabi sa cardio sa akin, ilang beses nangyari yun? Isa. Tapos by the way, kasi si cardio ko talaga, may annual talaga kami sa office na gano'n eh. So inutusan ako ni cardio na magpa 24-hour BP monitoring. Hindi na ako bumalik sa kanya, tigas ng ulo ko. So ngayon lang ako bumalik, yung ko pinakita yung resulta. Sabi niya, well talaga naman hypertensive ka, pero hindi naman, yan pa rin yung gamot mo. Yung
yung isang beses na time na tumaas yung BP mo, talagang ganun lang. Dahil na stress ka, so wala mo lang ipahinga yon, hindi siya agad yung idadiagnose ka na may malubha ka sakit. No? So yung mga ganun, kailangan mo lang ipahinga. Sabi ko, ganun lang ba yun? Sabi niya, oh. So hindi mo sabi ko, hindi mo itataas yung BP, yung gamot ko, yung hindi. Sabi niya, tsaka tinan mo, nung kinuha ka ng BP ngayon, ang normal, wala pang 120, wala pang 80, 120, 80, parang less than 120, less than 80 ako. So, paano ka magkaroon ng problema? Sabi ko, kasi tayong mga tao, meron tayong tinatawag na negative bias. Kung yung isang 100, yung 160/100 na yon, ang laking takot na gagawin nun sa katawan natin. No, matotrauma tayo doon. Pero sa totoong buhay, isang beses lang siyang nangyari. Pero mare-record na siya, lalo na kung hindi mo na siya na-process. Nakala mo mali or kala mo there's something wrong talaga sa katawan mo, and that happens. Okay? So, isang beses lang. Kasi minonitor na ako 'di ba? So, minonitor na ako. Kaya, yun, no? So, tiningnan ko nga naman yung record ko, nga, no? Pero sa utak ko, kala mo OA. In fact, pati nga yung mga doctor, nurse dun sa clinic, parang OA din sila na yung reaction nila. So, tapos sa isang cardio na specialista, ganun lang pala yun. Sabi ko, okay. So, hindi ko na kailangan dagdagin yung gamot. Ganyan, doc. Sabi niya, hindi. Ganyan lang. Tapos, balik ka dito sa December. Sabi niya sa akin. Sa December daw ako babalik with all the tests na kailangan ko, cholesterol and all. Binaba na nga yung cholesterol ko kasi nag-normal na eh. Binaba na yung gamot. So, yun, yun yung point na yung negative bias na yung isa lang pero binibig deal natin, no? So, tandaan ninyo, hindi ganun yung buhay. Things happen, pwedeng isang beses, pero kung madalasan na, ibang story yun. Okay? Kaya again and again, importante may doctor talaga tayo. Okay? So, yun. Okay? And then, meron pang isa, may isa pang tanong sa akin eh. Iniisip ko kung ano yung tanong na yun. Okay, by the way, no? May mga first-timers na makakapanood nito. Huwag po agad tayo magtatanong dito. Panoorin mo muna lahat ng mga videos ko kasi I'm very, very sure nasagot ko na yung itatanong mo pa lang. Lalo na kung first-timer ka dito. Okay? So, yun po. And then, parang yun na ata. May cover pa ba ako? Dali, may isip ko pa. Alam niyo bakit? Kasi nag-multitask na ako sa ginagawa ko. May gusto kong ipasok na very important tool. Okay. So, tool tayo. Therefore, sige, importante ito, no? Kung feeling ninyo, magpapanik kayo sa labas na feeling lang means kadalasan, no? Kasi kung maalam na kayo, hindi na ganun yun eh. Okay, kung maalam na kayo, malilesen na yung fear. But in case na na-overwhelm kayo at ang amygdala nyo na, no, yung nagdala sa inyo. Okay? So, ano ang gagawin? Yung grounding techniques, ano yun? Very effective yun. Ano yung mga grounding techniques na yun? Ang sinasabi lang noon, umalis ka doon sa pag-iisip mo. Okay? Umalis ka sa pag-iisip mo na puro takot. So, anong gagawin? Imbes na mag-isip ka ng, hala, baka stroke, baka heart attack, baka ano mangyari sa akin, himatayin ako dito, etc. Umalis ka na doon. So, anong gagawin? Ang gagawin po, yun na nga, marami akong sinabi ng ganyan. Yung mga grounding techniques na shinare ko, halimbawa, yung 5, 4, 3, 2, 1, limang kulay blue or limang kulay green, limang orange, maghanap sa paligid. I-identify. Okay, kulay green, yung trapal, yung puno, yung kotse. Habang ginagawa mo sa isip mo yun, nawawala ka dun sa hala, baka stroke, baka kasi at a time, isang beses lang nag-iisip yung or kaya mag-isip ng utak natin. Hindi niya isasabay yung, hala, nasustroke ka. Habang nag-iisip ka ng 5 bagay, no? Yung 5, 4, 3, 2, 1, 5 bagay, 4 na naririnig, okay? 4 na naririnig, 3 ano ba? Makita, narinig, amoy, touch,
hearing. Okay? And taste. Hearing taste na yun. Yung pang last mo, taste. So maganda kumain ka ng maasim na candy para talagang yung utak mo mag-focus dun sa kaasiman ng candy na yun at mawala dun sa ano. Isa lang yon sa mga grounding techniques. Pwede mo rin i-hug yung sarili ninyo. Pwede halimbawa ganito. Ganyan, hug mo lang sarili mo. Or ilagay mo yung kamay mo sa chest mo, diinan na madiin. Parang may comfort yun. Okay? But it's 30 minutes already. I'll see you next time. Bye!